Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa aking munting YouTube channel na Thinking Pinoy First. So, diretso na po tayo. Pag-usapan po natin yung tungkol doon sa testimony ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings na nangyayari ngayon sa Kongreso sa ating bansa sa Pilipinas. So, marami po yung mga testimonya na doon, pero ang sa akin ay ang topic po natin ay yung mayroon talagang pagplano na pabagsakin, patalsikin, alisin sa pwesto si PBBM. Although doon sa sinabi ni Ramil Madriaga na may usapan daw yung kampong Duterte at Marcos na power sharing, kumbaga kusang aalis pagkatapos ng kalahati or more than at least mga 4 years si PBBM or sa 2025 nga sana. Kaya ganon. So meron din silang plano na kung talagang hindi bababa voluntarily si PBM, ay may mga options sila. Pwedeng yung mag-create sila ng civil disturbance or mga disobedience or at para humakayat ng mga civil societies, plus may mga military faction silang nai-involve or may nakiusap daw sa mga pag-uusap si PRRD sa mga retired generals ayon sa kanya. Pero hindi natin po alam kung pumayag si PBBM, kung totoo ba na pumayag na may ganoong usapan. So kung mayroong usapan na bababa siya na after how many years na kanyang panungkulan ay si Sara naman. So yung alam po natin na gustong-gusto ni Duterte na senior na tumakbo si Sara na pagka-presidente. At siguro tong si Sara alam niya na hindi niya kaya kasi maging presidente. Kung tumakbo siya as president, yung mga debate na mga interviews na nangyari kay PBBM, hindi kaya ni itong si Sara. Although abogado siya, pero kahit sino sigurong high school graduate o college graduate or hindi attorney makikipagdebate dito kay Sara, wala siyang ibubuga. Hindi natin alam kung paano nagkabugada ito. At naging mayor, naging vice president, siyempre yung sa Duterte. So yun. Pero hindi po tayo political analyst or hindi tayo political pundits sa mga strategies. Alam po natin na talagang gusto nilang pabagsakin na si PBM yung hindi pa lang nakakaupo or kaupo pa lang, di ba? Yung baga, yung mga mausog rally nila kung ano-ano ng mga pinagsabi siya, weak leader, addict. So plano na talaga nila yon na pag manalo na ito, ay talagang gusto nilang iupo si Sara. Bakit ba gusto nilang iupo si Sara agad? Siyempre alam nila na marami silang anomalya po. Maraming anomalya itong si Duterte. Yung pag-traitor na lang niya sa Pilipinas para sa China, yung WPS, may mga agreement doon. Common sense po, may mga pera dyan involved. Yung mga build, wala namang na-build dyan sa Luzon or sa Metro Manila, kundi sa Davao lang. Mayroon, pero mas maraming for sure na naibulsa dyan. Maraming pera dyan, maraming kapirahan, hindi lang para sa Duterte, sa lahat ng mga kakampi nila, mga sponsors, lahat nagkapera yan. Sa Parmali, ang daming mga issue. So gusto nilang magkaroon ng power para hindi mabuksan, hindi matalakay, hindi na mabulgar yung mga kanilang kabalastugan ginawa sa kaban ng bayan, sa mga tao. Huwag na natin pag-usapan yung mga ilang libu-libong extrajudicial killings na para lang tungkol sa mga drug
mga drug addicts ang tinitira, mga gano'n. Pero ang pinoprotektahan na yung mga drug lords dahil sinabi nga ni Senator Trillanes, siya yung Lords of the Lords, parang gano'n. So, maraming pera, marami silang anomalya, kaya yun, power nila para matakpan. Hindi ba common sense na maraming midnight appointees. Alam po natin yung midnight appointees, ginagawa naman ng lahat yan, pero kaya for the first 2 years ata ni PBBM, sadyang hindi umarangkada ang ekonomiya, talagang ginagawa nila ng mga issue para pabagsakin siya. Hindi sila, kasi yung mga midnight appointees ni Digong, nasa lahat ng sangay ng gobyerno. So, di ba may mga vlogger dyan, yan, sino ba yun? Hindi ko na alam yun, yung Marley ka pa rin na, Marlo ka, may mga puting asa, Malacanang, totoo pala yung mga yun, dahil nag-midnight appointees itong si Duterte noon. So, lahat ng sangay ng gobyerno meron siyang spy, kumbaga. So, buti na lang at hindi basta-basta naman ang Marcos. Marcos yan may dugong Marcos yan, may utak yan nananalaytay sa kanyang DNA. Hindi ba? Hindi yung basta-basta patitinag ang mga Marcos. Ilocano yan, lahing Ilocano yan. Okay na, kung nalaing nagsasaong ang weak leader. Tignan mo yung weak leader, yung strong leader nandun na sa dahig. Sino ngayon ng weak? Very weak na yung matanda doon. So yon, yung pinapatunayan lang ni Madriaga doon, isa lang sa mga testimonies na pag-usapan natin yung mga iba pa na talagang may plano silang Gloria 2.0. At totoo yan dahil saan ka nakakita na wala namang experience si Sara na gusto niya Department of National Defense Secretary. Bakit? Gusto, yun ang kanyang unang gustong posisyon na as a cabinet secretary. Pero siyempre, Ilocano, mautak. Or mayroon din siyempre yan, may mga what call this, advisors tong si PBBM. Gusto, hindi pwede yan dahil alam nila may plano. Tingnan mo, tinitira ka na ng ama. Ibibigay mo yung ibibigay ko, kung ako si PBBM, ibibigay ko yung national defense sa military. Hindi lang, okay, hindi, ang pinakaano doon, kung DND siya, yung WPS ba? Pinabayaan, kung siya yung naging secretary dyan, pababayaan niya yan. Ibibigay na yung West Philippine Sea, baka parang yung ama di ba? Gustong gawing probinsya ang Pilipinas ng China. Isa joke? Hindi yan joke, hindi pwedeng ipag-joke yan. Yun, buti na lang at yun, kasama sa plano yun ng Gloria 2.0, yung pagpatalsik kay PBBM para makaupo na agad siya, para maprotektahan nila interest ng mga kaalyado nila at interest ng China. Yun ang importante dyan. Dahil marami silang nakuwang pera dyan, for sure siguro. Dami ng mga istorya dyan na bilyones. Pakinggan nyo si Senator Trillanes, alam niya yan. So may bubulgar na dyan sa impeachment trial na yan. So going back to that, yung DND hindi binigay sa kanya, Secretary of Education, pero mali rin naman na ibinigay niya yung Secretary of Education. Dapat dito kay anong nangyari ngayon sa education, kawawa naman mga estudyante dyan. Dapat kung ako yung presidente noon, pwede siyang maging secretary dapat binigay sa kanya yung Parents Teachers Association President. Meron ba yun? Hindi naman pwede sa DSWD. Basta si Sara kasi pwedeng presidente sa mga asosasyon ng yung mga barangay level ba, or kahit barangay level hindi pwede ito Duterte lang naman to kaya naging politiko to pero or pwede nga boksingera pala, yung boxers.
Siya yung chairman, meron ba diyan sa Pilipinas, chairman ng Boxing Association? Dahil boxing ito eh, boxer eh. Kita nyo naman yung sinuntok niya yung sheriff, potragis naman. Sorry ha, ayaw ko magsalita ng mga potragis. So yun, buti hindi binigay sa kanya. At ito pa, narinig ko yung vlog ni Attorney Claire, PCO Secretary. Although na-research naman niya na yung palang by June pa lang ata ng 2022 ay yung merong aside from, kasi meron yung presidente, vice president ng mga presidential security guard, pero meron siyang kasi yung DND secretary noon ay appointed pa ni sino ba to, ni Digong, yung si Lorenzana, plus yung chief of staff ng Armed Forces of the Philippines ay Centeno ba yon, yung appointed din ni Digong. So binigyan, ni-revive nila or nag-request si Sara or something like nabigyan siya ng gwardiya aside from the PSG. So na parang may plano na, kung baga kung magkahiwalay silang, parang nakikita nila, napo-forecast nila na or alam na nila siguro na magkakaroon ng hidwaan tong dalawa. So aside from presidential security guard, meron siyang sarili, di ba? Mga daan-daan, 500 ba or 6? So kumbaga army na yon, batalyon, ilang bang batalyon. So kumbaga dami. So mayroon siyang talagang kasama na sa plano yon. So buti na lang, kasi nga yung nag-appoint doon, yung nagbigay sa kanya ng pahintulot na magkaroon ng ganung gwardiya, aside from yung talagang presidential security guard, ay meron siyang sariling parang army na yon. Although they come from military also, pero siyempre pili niya yon na magiging loyal sa kanya, mga loyal guards niya yon. Kumbaga baka nga iba doon Davao Death Squad commanders or mga membro dati, hindi natin alam, para baka ganun, di ba? Hundreds, parang talo pa niya yung mga presidente ng mga sa US or mga Europe countries. Wala namang ganyan ditong daan-daan ng gwardiya. Saan ka nakakita ng hinayupak ng ganyang karami sinusueldoan ng tao? So yun, kaya buti na lang at hindi mobra yung kanilang Gloria 2.0. Di ba? Kaya nga yung Tambolos-Luz issue na yan, yang dahil palagay ko kasama tong si Gloria Labandera. Hindi ko po inaano yung mga Labandera yan, mahal po natin yan. Gloria 2.0, Gloria Labandera, alam niya dahil yun ang nangyari sa kanya nun parang 2 years plus 6, 8 years siyang naging presidente. Yun ang gusto nila noon, at least para siyempre kung naging presidente yan si Sara, di tuloy-tuloy na ang mga Duterte yan dahil magaling magmaniobra yan Sabi nga yung kung kilala niyo si Capercy, yung magaling talaga fiscalizer, yung PIX, yung tatay noon ni Digong nung isang piskal, kaya magaling mga yan mag-fix. Magaling sila sa mga ganyan. Tingnan nyo ngayon yung merong si Raids Duterte, yung Raids na inano nila, pinorm ni PDP Laban, na si Baste ang presidente nila. Anak ng tinapa naman. Gusto nyo yung Duterte po, mga kababayan? Wala po namang mga utak mayan, yung pananalita lang, yung matapang na kumbaga sa at mga nasa Mountain Province po, yung mga aming mga nagbo-board nun sa amin atapang atao, sabi nila. Atapang atao pinapakita, mga taga Baguio matatapang, pero dung si mga Duterte tragis naman, matapang lang sa salita yan At tignan nyo, yung si Basti, laki ng tao, ang laking bata,
gusto niyang makipag-boxing kay General Torre, hindi naman sumipot. Tumakbo sa Singapore ba? Nagpaputol daw ng yag balls ba? Or hindi ko alam. Rawalan yung mga may tato-tato. Ayaw ngang kung totoo may tato sa likod na si Pulong ba to o si Baste na sa triangle sa drug addicts. Sila yung mga member dyan. Yung mga Duterte sa salita, mga kapwa ko mahirap, mga kapwa ko Pilipino, lalong-lalo na masa, wag na po tayong maniwala sa mga ganyang sasalita, nagmumura, yung akala mo matapang. Hindi po matatapang yan eh. Matapang sila dahil noong panahon nila, meron silang death squad. Alam alam ko po din naman yan sa nung mga 1980s, may mga goons, guns, gold. Marami yan, mga dynasty ang karamihan dyan. Ewan kung hanggang ngayon mayroon pa rin sila yung mga 3Gs na tinatawag, goons, guns, gold. Di ba? May mga, kaya sila matatapang dahil may mga hard killers mga yan eh. Meron silang mga binabayaran, meron dahil sa gold, meron silang gustong ipapatay, may mga death squad, mga bodyguard na willing to die. Ayun mga politiko na dynasty sa atin. Kaya nga tong channel ko na ito Thinking Pinoy First, ang gusto kong pag-usapan talaga dito yung paano natin tanggalin na yung dynasty na yan mahirap po kasi yung dynasty yan sa atin, yung sila-sila lang. Hindi naman ko sinasabi na lahat ng dynasty, ibig sabihin po isang apelyido, isang angkan ng namumulitika or leader ng isang bayan, ng isang probinsya, sila-sila na lang hanggang ngayon. Marami pong naibubulsa yan, marami pong pera ng mga yan. Ang mayaman na nagpapayaman, naalala ko tuloy yung lola ko nung bago akong boboto na ako. Sabi ko sa lola ko, "Lola, sino bang boboto natin?" "Kaya po, boto mo yung nakaupo na." "Bakit po?" Kasi meron ng yan, sabi niya, pag nakaupo may experience na yan. At sila'y mayaman, hindi na yan magpapayaman. So, wala naman akong kaalam-alam sa politika na sinunod ko sino yung nakaupo na yung ganyang apelyido, sila mayaman naman talaga sila dahil matagal na silang Pero hindi nung medyo namulat na ako sa politika, sabihin ko kung buhay sana ang lola ko, sabihin ko, "Lola, alam mo ba na yung mga mayaman lalong nagpapayaman? Dahil talaga yung walang katapusan pagyaman, mas lalong nagkukurakot. At yung nandiyan na sa pwesto talagang gusto nila yung pwesto dahil power yan eh. 'Di ba? Power tripper, gusto nila yung sila'y mamumuno na. So hindi mo na hindi na magkakaroon ng hustisya man yung mga ginagawa nilang kamalian pag sila-sila lang, siyempre pamilya yan. So masama ang dinastiya. So yan yung gusto kong plus yung ito nga yung 2020 election po ay crucial po yan. Crucial po sa atin lahat. Lalong-lalo sa Pilipinas po dahil boboto ng mga congressman. Siyempre alam niyo na yung mga flood control anomalies na yan, kung sino yung mga involved dyan. So wag niyo na iboto sila. Mga senador, alam nyo na yung mga nagnakaw ulit, mga involved na sa flood control. At mga mayor, alam nyo na po yan. Pero importante mga senador at saka itong congressmen at saka itong VC at saka Vice President ng Pilipinas. Sila po kasi ang mag-aayos sa Pilipinas kung paano unlad ang bansa natin, kung paano giginhawa ang bawat Pilipino. Ang bawat Pilipino nasa laylayan man, lalong-lalo na sa mga mahirap sana. Tingnan niyo yung flood anomalies po. Buwakang yan yung mga congressman na yan, bilyones ang mga ninakaw, ang mga ibinulsa, kasabwat ang mga kung sino-sino mga gobyerno, kung sino-sino mga contractor na yan, itong mga senador na to, mga inayupak na to. Lahat yan, mga politiko, marami dyan, magnanakaw dyan.
Hindi lang yan, mga ano rin sa mga gobyerno, yan DPWH, BIR, Custom, lahat yan may mga anomalya, may graft in corruption dyan, may mga maraming pagnanakaw dyan. Kaya hindi po umaasenso ang ating bansa. Kaya piliin po natin yun po, sana piliin nyo yung mga karapat dapat talaga. Kasi po sa atin ang politika talagang palagi kong sinasabi, tribalism, fanatism, yung panatiko, yung kahit mali ng ginagawa, siya pa rin na dahil kababayan mo, kalugar mo, or nagbigay sa'yo ng munting alalay, abuloy. At ito pa, yan sa Pilipinas, ewan kung hanggang ngayon na makikita mo sa mga lansangan, sa mga daanan na uh, nakasabi, nakita mo iba, Project of Pedro. O this highway, this school is a project of Congressman X, Congressman Y, or Senator P, or Mayor. Anak ng tipaklong. Bakit pangalan nilang nakapangalan? Dito sa Canada o sa mga western countries, hindi nila nilalagay yun. Mayroon silang nilalagay na Project of, let's say, Edmonton, or Project of Alberta, kung saan man probinsya, or Project of Canada. Hindi yung pangalan ng tao. Bakit? Kasi yung pinagagawang mga proyekto na yan, lansangan man yan, building man yan, kung ano mang school, hospitals, pera po yan ng tao. Hindi yung pera nung parang sinasabi na project ni X, project ni Congressman, siya ang paggawa. Hindi po. Lahat, bawat Pilipino. May trabaho ka man, wala. Kahit wala kang trabaho, may pera ka, bumibili ka ng anumang produkto, necessities man or luxury man, may mga tax dyan. So wala kang trabaho, kasama ka dyan sa mga proyektong yan. So project of kung anumang lugar ka, hindi yung ano. O mayroon siguro mayaman talaga na pera niya, pero ito po ang ano nyo, dyan sa atin. Kung pera man niya yan, 1 million yung ginastos dyan, baka 100 million yung ibabalik, ibubulsa niya dyan. Ganun lang naman dyan, mga politiko yan. Pero karamihan dyan, hindi nila pera yan. Hindi nila proyekto yan. Proyekto ng, ilagay niya dapat, proyekto ng ano yan, ng kung anumang lugar ka. Kung ganun yung mga klaseng tao yan, ano yan, nagnanakaw, magnanakaw pa. Kaya po, huwag niyo pong iboto yung mga ganitong klaseng tao. Kaya yung balik tayo dun sa testimony ni Madriaga, talagang kino-confirm niya na talagang may pagplano na noon na talsikin tong si PBBM para maupo na. So, just to summarize, bakit hindi natin alam kung totoong may usapan na work sharing. I don't think so na papayag naman si PBBM, or parang ito ngayon pala, just naisip ko lang, kung kasi di ba itong si Manang Aimee, itong si, hindi ko alam kung Marcos ang dugo nito, kung totoo ba yung sinasabing hindi siya Marcos ang dugo niya. Ito yung kung maging presidente si BP, di ba? So yung BP wala. So naisip ko, kasi yung presidente pwede hindi naman yung succession nato na yung yung sino ba yung susunod, alimbawa yung leader, alimbawa Senate president dapat, or bla bla, pero pwede palang parang may ganun na pwede yung presidente mismo ang mag-appoint ng kanyang vice. O ang naisip ko tuloy, baka nga kaya gustong sinisiraan itong si ni Manang Aimee, si kanyang kapatid, or ewan lang kung half brother ba niya to, or ganun, or mas matimbang yung, hindi natin alam. Hindi ko, may mga nagsabi hindi siya Marcos talaga, na kundi sino ba yung Lacson ang kanyang tatay daw. I don't know if that's true or not. So kung maging presidente itong si BP, di siya yung vice president. Kasi pwede
si Sara appoint siya. Baka ganun yung ano, senaryo pala. So, what do you think po? I-comment nyo po yan na posible ba yon na kaya gusto rin ni Manang Aimee na patalsikin nila si PBBM. Parang ganun eh. Yun lang, common sense lang, 'di ba? Kaya siguro plus may inggit na rin to si Aimee at yung dugo nga niya mas matimbang yung laksyon na maka-Duterte siguro parang ganun dahil din sa greed of power. Dahil siyempre magiging vice president yan, 'di ba? So yun po, yung mabuti na lang at hindi sila nagtagumpay. So akala nila nga weak kung ano-anong binato, 'di ba? Mabuti na lang at yung naisip natin, 'di ba, na first 2 years talagang hindi arangkada ang PBBM dahil madaming mga midnight appointees, so maraming mga spy, maraming nagtalagang crab mentality, yung imbis na ipos si PBBM ay inano siya, pinababagsak siya. So, yun. So, siyempre, Marcos yan. Hindi naman sabi ko nga, may DNA na mautak. May super talino yung si Apo Lakay nun, di ba? Panoorin niyo po yung may vlog po ako diyan na na-re-upload ko yung mga speeches ni Apo Lakay. So, alam po natin yung mangyari niya. So, yun po at yun nga, itong marami pong mga testimony na ibubulgar tong naibulgar na si Madriaga at ang magandang kabang-abang din po diyan yung pagpunta yung pag nag-testimony si former Senator Trillanes po. So yun po, abangan po natin. So sana po yun mag-like and subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Share nyo po ang Thinking Pinoy First. Sana po ay nagustuhan nyo ito. Ako po ay isang pangkaraniwang tao lang. Hindi tayo political analyst or strategist. Isa lang po tayo yung by common sense po. At sana manawagan ako sa mga millennial, lahat po, baby boomers, millennials, Gen Zs, Alpha, lahat po nang boboto sa 2028 na lalong-lalo na po sa national election na iboto po ninyo yung karapat-dapat, yung pong mag-angat at gumawa ng mga batas na para sa mga lalong-lalo na po sa mga mahirap, yung mga hindi po magnanakaw ulit at yung talagang leader lalo-lalo sa presidente na hindi po yung iisang bansa lang yung kanyang policy, kundi lahat po dapat yung parang kay PBBM po na lahat po ay kakampi, wala po tayong kaaway na bansa at yung unifier dapat siya. Although sa Pilipinas mahirap po mag-unify ng mga political faction po. Mayroon talagang ganyan, mahirap. Kahit isang bansa naman po, mayroon palaging nag-uupo sa isang gobyerno. So ganun pa man po ay tulungan po natin si PBM, tulungan po natin sino man dapat ang mga nakaupo at tuliksayin natin kung sila ay mali. So yun po ang ating gagawin sana. So by this itong munting channel ko po ay makatulong man lang tayo sa ating bansa na umangat ulit, yung umangat na in the sense na yung mga paggising po tayo sa mga tao, lalong-lalo pa yung para iboto yung karapat-dapat na leader natin sa ating bansa, lalong-lalo sa Kongreso, Senado at in your province, pati din yung mga municipalities po, alam niyo po yan na iboto nyo po yung karapat-dapat at lalong-lalo na po sa Senado at saka Vice President, Presidente. So, yun po. Next time po, pag-usapan pa natin siguro yung kung ano naman mga testimony na maganda or ni Madriaga. So, ito po muli ang inyong Thinking Pinoy First. Please like, subscribe, and share po.
Maraming salamat po. Magandang hapon po mulit at papasok na po ako sa aking trabaho. Maraming salamat po.